The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Some in the crowd who heard these words of Jesus said, "This is truly the prophet." Others said, "This is the Christ." But others said, "The Christ will not come from Galilee, will he? Does not Scripture say that the Christ will be of David's family and come from Bethlehem, the village where David lived?" So a division occurred in the crowd because of him. Some of them even wanted to arrest him, but no one laid hands on him. So the guards went to the chief priests and Pharisees, who asked them, "Why did you not bring him?" The guards answered, "Never before has anyone spoken like this man." So the Pharisees answered them, "Have you also been deceived? Have any of the authorities or the Pharisees believed in him? But this crowd, which does not know the law, is accursed." Nicodemus, one of their members, who had come to him earlier, said to them, "Does our law condemn a man before it first hears him and finds out what he is doing?" They answered and said to him, "You are not from Galilee also, are you? Look and see that no prophet arises from Galilee." Then each went to his own house. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid na narito ngayon, gayon din ang mga kasama natin sa pamamagitan ng live streaming. Mahalaga po na maintindihan natin ang konteksto ng ating mga pagbasa ngayon at yung mga nagdaang araw. Ano po yung konteksto? Yung dalawang mahalagang lugar sa panahon ni Jesus. The two main regions where Jesus spent most of his days. Ang unang region ay ang Galilee, north. The other region is Judea, south. Mahalaga pong malaman ito dahil si Jesus ay taga Galilea, taga norte. At ang norte ay probinsya. Ang norte ay lugar ng mga dukha, mga mangingisda, magsasaka, mga walang kapangyarihan, hindi kilala sa lipunan. Yun ang Galilea. At si Jesus ay taga Nazareth sa Galilea. Ang isa pang rehiyon na dapat nating maintindihan ay ang Judea, the Judean region in the south. And the capital is Jerusalem. And next to Jerusalem is the town of Bethlehem. Magkatabi lang sila. Kaya maiintindihan mo yung usapin. Dahil ang sabi ng mga Pariseo, ng mga dalubhasa sa batas, paanong manggagaling ang Mesiyas sa norte? Puro mahirap ang galing doon. Sabi sa Biblia, ang sabi ng mga Pariseo, the Messiah will come from Bethlehem, not from Galilee. Pero lingid sa kanilang kaalaman, naunahan na sila ni Jesus. Naunahan na sila ni Jose, sapagkat ipinanganak si Jesus sa Bethlehem in the southern region near Jerusalem. Lingid yon sa kanilang kaalaman. Hindi nila alam na kay Jesus naganap ang propesiya na manggagaling sa syudad ni David,
sa Bethlehem ang Mesiyas, ngunit lumaki ng norte sa Galilea. Hinahamak nila si Jesus, sapagkat ang sabi nila, paanong magiging Mesiyas ang taong ito na wala naman siyang dugong bughaw, wala naman siya sa lahi ni David. Doon sila nagkamali, sapagkat hindi nila kilala kung saan galing si Jose. Because of Joseph, Jesus descended from the lineage of David. Mahalaga ito kasi makikita din natin ang papel ni Jose. Hindi lang binigyan ng pangalan si Jesus, binigyan din sa kaniya o binigay din sa kaniya ang karangalan ng pagiging angkan ni David. Habang umiikot si Jesus sa Judea, specifically Jerusalem, yung mga Pariseo at ang mga skriba tinutuligsa si Jesus, hinahamak, tinutuya. Kaya ang sabi ng mga Pariseo sa mga gwardya, mga Romano, the Roman soldiers, bakit din nyo hulihin? Hulihin nyo na kasi para bago makapaminsala yan, inadakip nyo na. Yun ang utos ng mga Pariseo sa mga sundalong Romano. But you have also to know the context. The Pharisees and scribes were religious leaders. The Roman guards were not answerable to them. Ang kinikilalang pinuno ng mga gwardya si Pilato, the Roman prelate, not the scribes and Pharisees. Kaya ang sabi ng mga gwardya sa mga Pariseo, ba't namin huhulihin? Ngayon lang kami nakakita ng ganyang klase ng tao, napakabait, napakahusay magsalita, napakaraming pinagaling. Ang sabi ng mga Pariseo sa kanila, naloko na rin ba kayo ng taga-Galileang yan? If you understand the whole story, our gospel today is so fascinating because one Pharisee came out of nowhere and made himself known, Nicodemus. He was a leading Pharisee. Siya ang pinuno ng mga Pariseo. Pero lingid sa kaalaman ng mga kasama niyang Pariseo, nakikipagkita na si Nicodemo kay Jesus. Gabi nga lang siya pumupunta. He would come to Jesus at night because he did not want his fellow Pharisees to know that he was very much interested in him, that he was beginning to be a disciple of Jesus, a reluctant disciple, but was fascinated with Jesus. Kaya nung gusto nang hulihin ng mga Pariseo si Jesus, hindi na napigilan ni Nicodemo ang kanyang sarili. He had to defend Jesus. And he tells the Pharisees, bakit natin huhulihin? Kailangan bigyan natin siya ng due process. Kailangan natin siyang dalhin sa tamang proseso. We cannot just arrest him or imprison him. And even the guards, the Roman soldiers, they would not touch him because he's not doing anything wrong. Doon nagduda ang mga Pariseo kay Nicodemo. At tinanong nila si Nicodemo, teka muna, ikaw ang pinuno namin tapos kinakampihan mo siya? Anong tamang proseso? Anong due process? Bakit taga-Galilea ka rin ba? Kaya yung ating ebanghelyo ngayon ay ang panimula ng paglalakbay ni Nicodemo mula sa kadiliman at dating buhay patungo sa pagiging tagapagtanggol at alagad ni Jesus. Later,
together with Joseph of Arimathea, they will secure the tomb for Jesus. Nicodemus was a reluctant disciple, but later on would become a full disciple of Jesus, would prepare a tomb for him together with Joseph of Arimathea. Kaya po mga kapatid, sa panahong ito ng Kwaresma at ng Semana Santa, know the story. Know the story of Jesus. Huwag lang makontento sa kung anong alam natin dahil nakita natin sa palabas sa telebisyon. We have to understand the context. We have to understand the many personalities that are in conflict. We have to understand the many places that are doing a great part to tell the story. Pag naintindihan natin ang kwento ni Jesus, mas lalo nating mauunawaan kung gaano tayo kamahal ni Jesus. Kung gaano tayo binigyan ng pagpapahalaga ni Jesus. Na mula sa simula, pumili siya ng mga tao, katulad ni Maria at Jose, na mauunawaan ng kanyang plano at susunod dito. Kung paanong kanyang tinawag ang mga unang alagad ng mga taga-Galilea, mga mangingisda, para tulungan siya sa pagsasakatuparan ng kanyang plano ng kaligtasan. Kung paanong si Nicodemo, bagamat Pariseo, ay nahikayat niya na maging alagad niya rin at tutulong sa kanya. All of these things are playing out in the background as Jesus goes to Jerusalem and meets His death. Kaya sa misa natin, ito ang magandang paalala sa atin sa Kwaresma. Intindihin mo ang kwento ng kaligtasan. Pagka naintindihan mo siya, mas lalo mong mapapasalamatan kung gaano tayo kamahal, inibig, pinag-alayan ng Diyos ng kanyang buhay. For God so loved the world that He came and He gave His Son that we may be saved and not perish.